Good day po everyone. So this recording is about the discussion ng rest ng problems natin for process costing na chapter. So we'll be starting with problem 6. So for problem 6, we are required to compute the equivalent production for strawberry, chocolate, and conversion cost, as well as yung unit cost po nila, at saka yung total cost of units completed and transferred to the next department, as well as the total cost of the units in process ending. So technically speaking, parang kailangan din naman natin gumawa ng cost of production report para ma-compute lahat ng requirements na yan. So gumawa na lang tayo ng cost of production report. So let us read the available information. So 1010 Corporation manufactures a chocolate-covered strawberry-filled candy bar using two departments. So we have two departments dito sa company na to. The processing and the packaging department. So the first step in the processing department is to add strawberry. So, ayun daw yung unang step, no? Mag-a-add ng strawberry, tapos yung strawberry is lulutuin at saka isi-season. So, conversion costs are assumed to be incurred evenly throughout the process. So, yung last step naman daw doon sa processing department before going to the packaging department. So, mauuna si processing. Pag natapos kay processing, ililipat kay packaging. So, yung pinaka-last step doon sa processing department natin is i-cover daw yung strawberry with chocolate. So, ibig sabihin, yung pagdadagdag ng chocolate, ayun yung dulong process. So, nasa end ng process na yon. So, for the month of July 2022, 90,000 units were completed, and at the end of the month, 10,000 remains in process and are 70% completed. So, ibig sabihin po, 90,000 yung units na nakompleto at na-transfer sa susunod na department or na-transfer doon sa packaging department. Tapos, 10,000 units naman yung work in process ending. So, ayun yung natira. So, overall, meron tayong 100,000 units na sinimulan. And 70% completed yung work in process ending. And at the same time, yung materials cost incurred is, for the strawberry daw is 180,000, for the chocolate, 135,000, and the conversion cost, ito yung pinagsama na labor and overhead. So, magkasama na lang sila sa computation dahil wala namang breakdown na binigay sa atin, 116,400. So, gawa tayo ng cost of production report. So, let us place problem 6. So, mamaya ko na igigit na no, yung ating heading. So, lagay natin is 1010 Corporation. Tapos, cost of production report. Ito ay for the month of July 2022. Yan. So, katulad last time, kailangan magawa natin yung ating template, no? So, dito, ang pinapahanap sa atin, equivalent units of production ng strawberry, chocolate, at saka yung conversion cost. Kaya, dapat meron tayong nakalagay, or hindi siya yung katulad dati na materials lang ganyan. So, dapat nakalagay strawberry at saka chocolate. Dapat specifically sila nakalagay kasi ayun yung hinihingi sa requirements natin. So, anong department tayo? We are in the processing department. So, lagay natin processing department. So, bold ko lang to. So, dito natin ilagay si actual. Tapos, dito naman yung strawberry. So, dapat no, strawberry, hindi lang materials. Strawberry. Tapos, yung kanyang work done at kanyang EUP. So, igitna ko lang. Tapos, kopyahin ko. Lagay din ako for the chocolate. Chocolate. And for the conversion cost. So, yung conversion cost, magkasama na lang sila. So, conversion cost. Yan. Tapos, gitna natin silang lahat. So, dun muna tayo sa unit started. So, for our unit started, katulad ng nabanggit ko kanina, medyo lakihan ko lang ng konti pa.
siya bayan. So, for our unit started, katulad ng nabanggit ko po kanina, ang total units natin is 90,000 plus 10,000. Kasi 90,000 daw yung completed and transferred to the packaging department, whereas 10,000 yung work in process ending. So, kapag tinotal natin siya, ibig sabihin 100,000 yung units na sinimulan natin. So, 100,000 units. So, ulitin ko, mas mainam po kung meron tayong units na nakalagay dyan, no? Kaso nga, naka-Excel ako or naka-spreadsheet ako, kaya medyo mahihirapan akong mag-type ng, or magsulat, ganon. So, 100,000 yung ating units started. Tapos, dun naman, ibig sabihin, eto din yung ating total units to account for. So, dagdag ko pala si work in process beginning, no? Kasi lagi ko nga pala siyang sinasama sa mga example ko sa inyo. Tapos, dito si units started. 100,000 units. So, ito yung ating total units to account for. So, dito kasi sa example na to, wala pa naman siyang mga loss, no? So, wala pa tayong loss dyan. 100,000 units. Dito naman, meron tayong units completed and transferred. So, yung units completed and transferred as given po doon sa data natin, 90,000 units siya. Yung work in process ending, 10,000 units. So, 90,000 units. Then, work in process ending, 10,000 units. Kaya equal lang yung ating total units to account for and total units accounted for. So, parehas silang 100,000 units. So, dito sa problem na to, hindi directly binigay sa atin, no, yung ating units started. So, tayo lang yung nag-assume kasi wala naman ding in-state na meron tayong mga loss. So, ayan, for the units completed and transferred, as we have mentioned, it is always 100% complete. Kasi nga, completed siya. So, ibig sabihin, kompleto siya sa lahat. Meron siyang 100% ng strawberry. So, ang EUP nun is 90,000. Meron siyang 100% ng chocolate. So, 90,000 din yung EUP natin dyan. And meron din siyang 100% ng labor, ng conversion cost. So, 90,000 din yung ating EUP dyan. Kasi nga, completed and transferred siya. So, as to work in process ending naman, so balikan natin yung given na data, sabi dito, it is 70% completed. Yung 70% completed na binabanggit dito, yung sa conversion cost. So, dito natin siya ilalagay, 70% completed sa conversion cost. So, kunin na natin agad yung kanyang equivalent unit of production. So, yung 10,000 na actual niya, ni work in process ending, multiply natin doon sa work done ni conversion cost na 70%. So, 7,000 yung EUP natin for the conversion cost. Then, determine natin yung sa materials, which is strawberry tsaka chocolate. So, sa strawberry muna tayo. So, di ba sabi dun sa information natin, the first step in the processing department is to add strawberry. So, the strawberry is then cooked and seasoned. So, ibig sabihin, nasa first step or nasa beginning ng process yung about sa strawberry. So, sa simula pa lang, niluluto na at siniseason na yung strawberry natin. So, ibig sabihin, bilang yung work in process ending natin ay 70% completed siya as to conversion, ibig sabihin, dumaan siya doon sa beginning ng process. Dumaan siya sa simula. Ibig sabihin, nakakook, nakaseason ng strawberry. 100%. Kasi nga, sa beginning ng process, ginagawa yon. Kaya si work in process ending as to strawberry po, 100% complete din siya. Kasi according sa data natin, sa beginning ng process doon sa processing department, doon po nag-a-add ng strawberry, nag-cook at saka nagsi-season. So, ibig sabihin kahit hindi natapos si work in process ending, it is still 100% complete para doon kay strawberry. Because sa beginning ng process siya ginagawa.
For the chocolate naman, sabi, the last step, ibig sabihin sa dulo, last step in the processing department before going on the packaging department is the covering of the strawberry with chocolate. So, ibig sabihin si chocolate, ina-add lang siya at the end of the process, sa dulo na. And bilang si work in process ending, hindi naman siya nakarating sa dulo dahil 70% completed lang siya. So, ibig sabihin hindi niya narating yung end ng process. So, wala din siyang chocolate. So, wala siyang natanggap na chocolate. Ibig sabihin, 0% siya dito sa chocolate. Kaya, 0 yung equivalent units of production natin for the chocolate. Ayun, ganun lang naman. Tapos, total natin yung mga yan. So, ang total equivalent unit of production natin for the strawberry is 100,000. For the chocolate is 90,000. And for the conversion cost, 97,000. So, ito yung mga answer doon sa requirement 1 natin. Ayan yung EUP ng strawberry, chocolate, at saka ng conversion cost. So, since gumawa naman tayo ng actual na cost of production report, double roll na natin sila. Ayan. Pero ayan yung sagot para sa requirement 1. Yung equivalent production for the strawberry, chocolate, and conversion cost. So, yung next na hinihingi sa atin, yung para naman sa unit cost. So, ito pala, lagyan ko ng quantity schedule. So, para sa unit cost, start na tayo with the cost schedule. So, cost schedule. So, for the cost schedule, mag-isa-isa din yan. So, meron tayong para sa strawberry, para sa chocolate, and para sa conversion cost. Tapos, yung kanilang total. So, ayusin lang natin to. So, lagyan din natin ng work in process beginning. Kaso, wala naman tayong work in process beginning pa. So, 0, 0, 0, 0 muna. Tapos, since nasa first department tayo, doon na tayo sa costs added during the month. So, wala tayong cost from the preceding department, no? Dahil first department pa lang naman to. So, cost added during the month, ito binigay sa atin. Strawberry is 180,000, chocolate 135,000, tapos yung conversion cost 116,400. So lagay natin 180,000, 135,000 and 116,400. So double check ko lang kung tama. Yan, so tama naman. Then kunin natin yung total ng tatlong yan. So eto no, sasam sa gilid. 431,400. So, 431,400. Then, total lang din natin sila. So, total natin silang lahat. Ito yung total cost to account for. So, bilang 0 naman yung work in process beginning natin, bring down lang natin lahat yan. So, sa susunod na chapter, may laman na yung work in process beginning na, huwag kayong mag-alala. So, divide lang natin to by our equivalent unit of production. So, ito yung equivalent unit of production ni strawberry, yung 100,000. Equivalent unit of production ni chocolate is 90,000 and 97,000 naman for the conversion cost. Yan. So, ito yung ating cost per unit. So, divide natin siya. Start tayo with the strawberry. Ang strawberry natin, 180,000 divided by 100,000. That is 1.8. So, 1.8. For the chocolate naman, 135,000 divided by 90,000. 1.5 or 1.50. For the conversion cost, 116,400 divided by 97,000. That is 1.2. So, total lang din natin lahat yan para makuha natin yung total unit cost. So, ang total unit cost natin is 450. So, 450. So, double roll lang din natin at saka highlight natin. So, double roll. Pati itong total cost to account for na 431,400. So, eto na yung sagot sa number 2. Kasi ayun yung hinihingi sa number 2, diba? Yung unit cost para sa strawberry conversion, chocolate at saka conversion. Excuse me. So, ayan, tatlong yan yung magiging sagot naman po.
So, kunin na natin yung cost ng units completed and transferred at saka ng work in process ending. So, doon sa units completed and transferred, ito siya, 90,000 siya, yung EUP niya sa lahat para sa materials, ng strawberry, chocolate, pati na rin sa conversion cost. Kaya si 90,000, tuloy ko na lang pala dito. So, si 90,000 units, multiply lang natin doon sa total unit cost na 450. So, diretso na natin siya doon. So, 90,000 units times 450 na total unit cost, that is 405,000. So, 405,000. Tapos, para naman sa work in process ending, kailangan meron siyang breakdown. So, start tayo with the strawberry. So, kunin mo yung EUP ng strawberry, which is 10,000. Multiply sa unit cost ng strawberry, which is 1.80. Yan. So, ito yun, no, si work in process ending. 10,000 siya sa strawberry, 0 sa chocolate, 7,000 sa conversion cost. So, para sa chocolate, 0 siya, wala siyang EUP doon. So, 0 times the unit cost na 150. Para naman sa conversion cost, so 7,000 naman yung kanyang EUP, multiply sa unit cost ni conversion cost na 1.2. So, kunin natin yan, si strawberry, 10,000 times 1.8, that is 18,000. Yung chocolate, 0 yan, no? Tapos sa conversion cost, 7,000 times 1.2. So, 7,000 times 1.2. That is 8,400. Sobra. Yan. 8,400. So, plus lang natin yan para makuha natin yung total cost ng work in process ending. So, 18,000 plus 0 plus 8,400. Ito po yung sum sa gilid, 26,400. So, 26,400. So, ayan na yung hinihingi for number 3 at saka number 4. So, eto kay number 3, yung total cost ng units completed and transferred, 405,000. Kay number 4, yung cost naman ng work in process ending, 26,400. So, kapag pinag-plus natin yan dalawang yan, 431,400 pa rin naman siya, equal siya doon sa total cost to account for. So, ito yung ating total cost accounted for. So, balance pa rin naman. So, double roll na din natin. Ayan. So, that's the answer for problem 6. So, di ba gumawa ka ng cost of production report, nakuha natin lahat ng hinihingi nila. So, punta naman tayo kay problem 7. So, for problem 7, kung babasahin natin yung requirement, pinapagawa tayo ng cost of production report under the following assumptions. So, mga loss na yan, no? Meron tayong loss na normal, abnormal. Tapos, iba-iba sila ng time or stage of completion ng discovery. So, that is for problem 7. So, cost of production report pa din. So, basahin natin, Lenlen Corporation produces a product through a continuous process in 2 departments. So, dalawang department din tayo. Materials in this department are added at the beginning of the process. So, pakitandaan no na yung materials is ina-add siya 100% at the beginning of the process. So, the production and cost data were taken from Department B. So, ibig sabihin, nasa Department B tayo. Pangalawa na siya kasi malamang merong Department A. So, production data, so received from Department A. So, ito yung natanggap natin from Department A, 80,000 units. Tapos, yung nakompleto natin is 60,000 units. Yung work in process ending natin is 10,000 units. Tapos, yung loss, yung nawala sa atin, 10,000 units. Tapos, ito yung mga cost naman na meron tayo, 560,000 yung natanggap natin from the Department A or from the preceding department. Tapos, materials, labor, and overhead. Doon sa first assumption natin, i-assume daw natin that the loss units are normal and discovered at the beginning of the process. So, normal, tapos discovered at the beginning of the process. So, gawan muna natin siya ng template dito. Lagay natin problem 7. Tapos, case 1. Kasi magkakaiba ng case, di ba?
Etong case 1 ay normal yung loss tapos discovered at the beginning of the process. So, since cost of production report, gawa tayo ng heading, ang company natin is Lenlen Corporation. Ito ay para sa month ng September 2022. So, Lenlen Corporation, cost of production report for the month of September 2022. So, hindi ko na siya nagigit na hayaan mo na. So, ito ay Department B. So, dito maglagay tayo ng actual natin. Actual. Tapos, yung materials. Dahil nga pala tayo ay nasa pangalawang department, meron tayong from PD na lang, no? PD, from preceding department or from department A. Tapos, materials at saka yung labor and overhead natin. Labor and overhead. Ulitin ko pala. Yan. Kailangan pala dala-dalawa. So, dito is work done at saka EUP. Yan. Inulit ko lang. Tapos, kokopyahin ko na lang. So, meron din tayong materials, tapos conversion cost or labor and overhead. Ayan. Tapos, gitna natin sila. So, maglagay din tayo ng work in process beginning. Kahit wala naman tayong isusulat dyan, no? 0 lang natin yan. Tapos, units received from Department A. So, yung units received from Department A natin is 80,000 units. So, 80,000 units. So, ito yung ating total units to account for. So, ang total units to account for natin, 0 plus 80,000, syempre, 80,000 lang din naman yan. Kasi nga, wala pa tayong work in process beginning. So, 80,000. Tapos, meron tayong units completed and transferred. For our units completed and transferred, that is 60,000 units. Tapos, work in process ending natin, 10,000 units. So, 60,000 units. Work in process ending 10,000 units. At syempre, yung loss natin, yung nawawala, 10,000 units. For this case, case A pala, hindi pala case 1. For this case, case A, normal daw siya, tapos discovered at the beginning of the process. So, normal loss ang meron tayo. Normal loss. At itong normal loss natin, discovered at the beginning of the process. So, total muna natin yan. Yan. Ito yung ating total units accounted for. So, 80,000 pa rin naman siya. So, balance naman sila, no? Ayan. So, start tayo with the units completed and transferred. Sabi natin, pag units completed and transferred, it is always 100% complete. So, 100% yung work done niya sa from preceding department, 60,000 to. Sa materials din, 100%. So, 60,000 din to. Sa labor and overhead, 100%. So, 60,000 din yan. For the work in process ending, let us determine, no? So, sa work in process ending, pag from preceding department, sabi natin, hindi naman makakarating yan sa Department B kung hindi siya 100% complete sa Department A. Kasi dapat makompleto siya kay Department A bago siya mapunta kay Department B. So, 100% din yan si work in process ending kahit hindi siya natapos. So, 10,000 pa din yung kanyang EUP.
For the materials, balikan natin. Sabi natin, materials are added at the beginning of the process. At itong work in process ending natin, 50% complete siya as to conversion or as to labor and overhead. So, 50% siya sa labor and overhead. Tapos, materials are added at the beginning of the process. So, ibig sabihin, kahit 50% lang siya as to labor and overhead, dumaan pa rin naman siya sa beginning ng process. So, kung dumaan siya sa beginning ng process, ibig sabihin, 100% siya. Kasi nga, materials are added at the beginning of the process. So, 100% pa din siya sa materials. So, ibig sabihin, ang work in process na EUP natin for the materials is 10,000. For the labor and overhead, 50%. So, 10,000 times 50%, that is 5,000. Tapos, dito sa ating normal loss, sabi nga po, sa first case natin, it is discovered at the beginning of the process. So, tatandaan nyo na kapag ang normal loss ay na-discover at the beginning of the process, according dun sa guidelines natin, huwag tayong maglagay ng work done. So, wala tayong ilalagay na work done sa lahat if it is discovered at the beginning of the process. So, ibig sabihin, lahat yan, 0% yung work done. So, 0 din yung kanilang EUP. Kasi ayun yung according sa guidelines natin, no? Na kapag ang normal loss ay na-discover at the beginning of the process, do not assign work done. So, ito ay, ang EUP natin from the preceding department would be 70,000 units. Sa materials, 70,000 din. Sa labor and overhead, 65,000. So, highlight lang natin yan. Tapos, syempre, double roll. So, mamalian, no, kapag walang double roll. Yan. So, this is our quantity schedule. So, punta naman tayo sa ating cost schedule. Excuse me. Cost schedule. So, sa cost schedule natin, meron din tayong from PD or from preceding department. Tapos, yung materials, labor, overhead, at saka total. So, dito pinaghiwalay na natin si labor at si overhead, no? Kasi doon naman sa ating data ay magkahiwalay din naman po siya. So, lagyan din natin ng work in process beginning, kaso nga wala pa naman tayo for this scenario. So, 0 na lang muna ang ilalagay natin sa kanya. Tapos, cost from Department A or cost from the preceding department, cost received. Lagyan natin ng received. Received from Department A. So, ang natanggap natin from Department A ay 560,000. So, dito natin siya lagay. So, from preceding department. So, ito, 000 lang yan. So, 560,000. Tapos, materials natin, 175,000. So, ito naman yung cost added during the month. So, materials, 175,000. Si labor, 121,875. So, 121,875. Si overhead naman, 243,750. So, 243,750. So, ito, lagyan ko lang din ng 0. So, plus lang natin yan para makuha natin yung total. So, ang total niya is 540,625. So, ito yung total, no? 540,625. So, 540,625. Yan. Then, total natin silang lahat para makuha natin si total cost to account for. So, total cost to account for. So, bring down lang tong mga to kasi wala naman silang work in process beginning. Ayan. Sobra pa ng 0. 175. 121,875. 243,750. So, ito naman, ang total niya, plus mo lang, 11 or 1,100,625. So, 11,625. 11,625. So, ito yung ating total cost to account for. Si 1,100,625. Yan. So, divide natin siya. Divide by EUP.
So, yung EUP ng from preceding department natin, ito yan, si 70,000. So, divide natin yan sa 70,000 units. Si materials ito, 70,000 din. Tapos, yung labor and overhead natin, 65,000. So, divide mo siya para makuha si cost per unit. Cost per unit. So, 560,000 divided by 70,000. So, that is 8 pesos. So, sakto, 8 pesos. For the materials, 175,000 divided by 70,000. That is 250 or 2.5. For the labor, 121,875 divided by 65,000. So, 1.875. Ayusin ko lang yung format nito para pwede yung tatlo, no? Yun mahirap kasi pag Excel, kusang nagra-round off. 1.875. 1.875. Yeah. For the overhead naman, 243,750. 243,750 divided by 65,000. So, 3.75. So, ito yung mga cost per unit natin. So, add natin sila para makuha si total cost per unit. So, that is 14.25. So, 14.25. So, double roll natin lahat yan. Pati itong total cost to account for. Double roll. So, compute na natin yung magkano yung kanilang magiging cost. So, units completed and transferred. So, sabi kasi kapag meron tayong normal loss discovered at the beginning of the process, automatic na yan. Mag-a-adjust na yung magiging halaga ng units completed and transferred and work in process ending natin. So, for the units completed and transferred, kunin lang natin ilang units yon. So, ito, 60,000 units siya sa lahat. So, 60,000 multiply lang natin sa total unit cost na 14.25. So, 60,000 units times 14.25. So, let us compute. 60,000 times 14.25. That is 855,000. So, 855,000. Si work in process ending, kailangan ipakita natin yung breakdown. So, start tayo sa from preceding department. From preceding department, ang ating work in process ending ay merong EUP na ayan, 10,000 sa from preceding department, 10,000 sa materials, tapos sa labor and overhead, 5,000. So, tandaan na lang 10,000 from preceding department, 10,000 materials, 5,000 sa labor and overhead. So, 10,000 sa from preceding department, multiply natin sa unit cost niya na 8 pesos. So, ito naman yung unit cost niya. Para naman sa materials, 10,000 din yung EUP, multiply mo sa unit cost niya na 250. So, ito yung unit cost ng materials. For the labor and overhead, ang EUP natin is 5,000 lang. So, multiply natin para kay labor, 1.875. Para naman kay overhead, 5,000. Multiply natin sa unit cost na 3.75. So, yan, compute na natin. From the preceding department, 10,000 times 8 pesos, that is 80,000. For materials, 10,000 units times 250, that is 25,000. For the labor, 5,000 units times 1.875, that is 9,375. And for the overhead, 5,000 units times 3.75, that is 18,750 naman. So, total lang natin yan para makuha natin yung halaga ng work in process ending. So, 80,000 plus 25,000 plus 9,375 plus 18,750. So, ito po, 133,125.
So, 133,125. So, ayan yung cost ng work in process ending. So, plus din natin yan, 855,000 plus 133,125. Ayan, sorry. So, mali pala tong total na to, no? Kasi pala, eto, hindi ko ni-number. So, hindi siya na plus. So, kumbaga, ayan lang yung total niya, 14.25. Kasi nga pala, ayun, hindi ko siya ni-number. Di ba binago ko kasi para anong ginawa ko? Para maging 3 decimal places. Kaya, ginawa ko siya na, hindi number. So, since hindi siya number, ayan, nung pinindot ko, since akala ko, babasahin pa din siya, 14.25 lang ang nakalagay dito. So, ipa-plus ko na lang siya ng manual. So, 8 plus 250 plus 1.875 plus 3.75. So, dapat pala 16.125 siya. So, kapag pala hindi naka-number, ayan. Ayan, ito yung ginawa ko, 'di ba? Ginawa kong plain text, ayun, para maging 3 decimal places siya. Kasi nga, kapag ka naka-number, automatic ay nag-co-convert siya into 2 decimal places. So, nung pinlas ko to using the spreadsheet, hindi siya nabasa. So, ayan, kapag pinag-plus mo pala siya manually, 16.125. So, tatandaan ko yun, no, na dapat pala ganun. So, ito, 16.125. Kaya yung units completed and transferred natin magiging 60,000 times 16.125. So, 967,500. Ayan. Kaya pala hindi tayo nagbalanse nung una. Dahil sa format na Excel. Kasalanan niya yan. Kasi dapat pinaplus niya pa din yun. Number naman yun, diba? Kahit naka-plain text lang. But, ayun, gano'n na lang gagawin natin, no? So, wala namang problema kapag nagsusulat ka, nagkataon lang na naka-Excel ako at umasa ko na tama yung sum na ipoprovide sa akin. So, pag naka-plain text pala, hindi pala siya maa-add kahit na amount yung tinype natin. So, this is 967,500. 967,500. So, ayan, kapag pinag-plus na natin yan, balanse na siya. So, 1,100,625. 11,625. Ay, mali nang napag-typean. 11,625. So, ito yung ating total cost accounted for. So, double roll na natin siya. Ayun. So, that's the answer for case A. So, ganyan ang gagawin natin para sa case A na meron tayong normal loss discovered at the beginning of the process. 0% yung kanyang work done, kaya wala din tayong EUP sa kanya. So, yung next case natin, is a normal loss naman discovered at the end of the process. So, according doon sa guidelines natin, kapag yung normal loss is na-discover siya at the end of the process, dapat ay magbigay tayo ng work done sa kanya. So, magpe-place tayo ng work done sa kanya. And since discovered nga siya at the end of the process, sa dulo na nalaman, ibig sabihin, nabigay na din natin lahat ng pangangailangan niya from the materials, labor, tsaka overhead. Because we have discovered na meron pala tayong loss sa dulo na. Kaya lahat na din ng materials, labor, tsaka overhead, nabigay na natin or naput na natin doon sa normal loss na yon. So, kokopyahin ko na lang yung meron tayo dito. So, kopyahin ko lang. Ayan. So, kinopya ko na lang, no? Because, same data lang naman. The only difference is that the normal loss are discovered at the end of the process. So, wala tayong papalitan sa units completed and transferred as well as sa work in process ending. Dito lang sa normal loss. Doon kasi sa beginning ng process, hindi natin siya binigyan ng work done. But since na-discover na siya at the end of the process, dapat bigyan mo na siya ng work done. At yung work done na yon dapat 100% sa lahat. Kasi nga, sa dulo ng process mo na siya na-discover, ibig sabihin, nabigay mo na lahat ng materials, labor, and overhead. But tatandaan na since normal loss po ito, within siya doon sa expectation natin, yung halaga niya dapat i-add natin doon sa halaga ng units completed and transferred. Kasi nga, within naman siya sa expectation natin.
So, lagay muna natin. 100% siya sa lahat. So, 10,000 din dito. 100% 10,000 din dito. 100% 10,000 din dito. So, mag-iiba na yung total ng EUP from the preceding department. Ang total EUP na natin sa from preceding department would be 80,000 units. Sa materials, 80,000 na din. Tapos sa labor and overhead, 60 plus 5 plus 10, 75,000. Ayun. So, dito din, magbabago na yung cost per unit natin. So, yung work in process beginning, ganun pa rin naman, 0. Cost received from Department A, ganyan pa din. Cost added during the month, ganyan pa din. Since magbabago kasi yung EUP, magbabago din si cost per unit. So, ang EUP na ng from preceding department is 80,000. Sa materials, 80,000 din. Sa labor and overhead, 75,000. Ayan. So, divide na natin sila. So, para preceding department, 560,000 divided by 80,000, magiging 7 pesos na lang siya. Para naman kay materials, 175,000 divided by 80,000, magiging 4 decimal places ito, no? So, kunin mo na lahat. Sulat na natin lahat. 2.1875. So, ayan, tatandaan ko, no, na hindi ako po pwedeng mag-sum dahil meron na naman akong text dito or ipe-plain text. Ayan. So, that is 2.1875. Dito naman sa labor, 121,875 divided by 750, sobra-sobra. 121,875 divided by 75,000. So, that is 1.625. So, 1.625. Para sa overhead, 243,750 divided by 75,000, that is 3.25. So, bawal ako mag-sum dahil nga may plain text. So, i-plus natin yan manually. 7 pesos plus 2.1875 plus 1.625 plus 3.25. Ayan. So, 14.0625. So, 14.0625. So, tingnan nyo, kapag sinam ko lang siya dito, base sa Excel, 10.25 lang. Kasi nga kapag naka-plain text, hindi siya na-add, diba? Dapat na-add niya yun. Baguhin mo yan, ha? Baguhin mo yan spreadsheet. I-update mo yung features mo. Charot. So, ayan, 14.0625. So, double check nyo na lang, no? Kung tama yung pagkaka-add ko. So, kunin na natin magkano yung halaga ng units completed and transferred, pati na rin ang work in process ending. For the units completed and transferred, so huwag kakalimutan na since normal loss nga ang meron tayo, kailangan pati yung kay normal loss is masama siya doon sa halaga ng units completed and transferred. So, si units completed and transferred, meron siyang dalawang pagkukuhanan. Una, yun dun talaga sa nakompleto tsaka na-transfer na 60,000 units. So, paghiwalayin natin. So, dun talaga sa nakompleto at na-transfer na 60,000 units, multiply natin sa total unit cost na 14.0625. So, multiply natin yan. 60,000 units times 14.0625. So, that is 843,750. So, 843,750. 843,750. Tapos, since normal loss nga po, pati yung normal loss ay isasama natin sa halaga ng units completed and transferred. Kasi nga, normal loss po siya. So, yung normal loss, 10,000 naman yung EUP niya sa lahat. So, diretso na din natin i-multiply sa total unit cost. So, bale magiging 10,000 units. Multiply natin sa total unit cost na 14.0625. So, multiply natin yun. 10,000 times 14.0625. So, that is 140,625 naman. So, 140,625. 140,625.
So, add natin yung dalawang yan para makuha natin yung halaga ng units completed and transferred. So, naka-number naman yan parehas, no? Tama naman to. 984,375. So, 984,375. And ayan si units completed and transferred. For the work in process ending, so kailangan may breakdown din tayo dito. So, from preceding department, kunin natin yung EUP niya. To si work in process ending, ang EUP niya from preceding department is 10,000. Sa materials is also, ayan, angat ko. Sa materials is also 10,000. Sa labor and overhead, 5,000. So, tandaan nyo na lang, no? 10,000 preceding department, materials 10,000, labor and overhead 5,000. So, from preceding department, yung 10,000, multiply natin sa unit cost na 7 pesos. Para sa materials naman, 10,000 din na EUP, multiply sa unit cost na 2.1875. Para sa labor, 5,000 ang EUP, multiply sa unit cost na 1.625. And para sa overhead, 5,000 din ang EUP, multiply sa unit cost na 3.25. So, multiply lang natin yan. So, 10,000 times 7 pesos, that is 70,000. Then, para naman sa materials, 10,000 times 2.1875, that is 21,875. For the labor, 5,000 times 1.625, that is 8,125. And for the overhead, 5,000 times 3.25, that is 16,250 naman. So, 16,250. So, plus lang natin lahat yan. So, ito yung sum niya, 116,250. So, ibig sabihin, 116,250 yung halaga ng work in process ending natin. So, add lang natin siya. Ito yung total cost accounted for. So, 984,375 plus 116,250, that is 1,100,625. So, balance pa din siya doon sa total cost to account for. So, 11,625. 1,100,625. Ayun. So, ganun na kapag yung normal loss is na-discover at the end of the process. So, next, ano pa ba? Normal loss ay loss units abnormal discovered when 60% completed. So, abnormal na to dito sa case C. Tapos, na-discover siya when 60% completed. So, kopyahin ko lang ulit. Ayan. So, for case C po, abnormal loss ang meron tayo discovered when 60% completed. So, sabi natin kapag ka abnormal loss ang meron, dapat yung halaga ng abnormal loss na yun, i-charge natin sa factory overhead. So, dapat i-charge mo siya sa factory overhead. And since 60% completed na siya, ibig sabihin substantial na yung processing na nagawa sa kanya, dapat lagyan natin siya ng work done. So, yung 60% completed na yon, dito siya tumutukoy kay labor and overhead. So, lalagyan mo siya ng work done kasi substantial na yung 60% na yan. And at the same time, dito naman sa from preceding department, so, sabi nga natin, hindi naman makakarating sa Department B kung hindi siya 100% sa Department A. So, etong abnormal loss, from preceding department, 100% pa din yung work done sa kanya. So, 10,000 units yung EUP. Tapos, balikan natin yung details about sa materials. Sabi natin, materials are added at the beginning of the process. So, kung at the beginning of the process ina-add, 60% completed or 60% yung stage of completion ng abnormal loss natin, 100% siya sa materials. Kasi nagdaan siya sa beginning, nabigyan siya ng 100% ng materials natin. Kaya ito, 10,000 units yung EUP ng abnormal loss for the materials. Para sa labor and overhead, katulad nga nung nabanggit, 60% yung kanyang
completion. So, multiply mo lang yan. 10,000 na actual abnormal loss, multiply by 60%, that is 6,000 units. So, plus lang natin, ang EUP natin from preceding department is 80,000. Ang EUP sa materials is 80,000. And ang EUP sa labor and overhead plus lang, 60 plus 5 plus 6, that is 71,000. Ayun, ganun po siya. So, dito lang no, sa from preceding department, tatandaan nyo na kahit na abnormal loss yan, 100% complete pa din siya from the preceding department since kailangan natin siyang bigyan ng work done dahil substantial na yung stage of completion niya, which is 60%. Ang iisipin nyo lang, hindi naman makakarating sa Department B yan kung hindi siya 100% complete sa Department A. Unlike kapag na-discover siya at the beginning of the process. Pag na-discover kasi at the beginning of the process, yung mga normal loss natin, for example, wala silang work done, ganyan. And dito meron pa rin siyang work done kasi substantial na yung completion niya. So, pang-divide ulit natin yan, same pa rin naman yung details about sa cost natin, no? So, ipang-divide natin yung EUP from preceding department, 80,000. For materials, 80,000. For labor and overhead, 71,000. So, feeling ko madaming decimal ito, yung sa iba. So, from preceding department, 560,000 divided by 80,000. So, that is 7 pesos pa rin naman. For the materials, 175,000 divided by 80,000. So, that is 2.1875. 1875. For the labor, ito feeling ko madaming decimal. 121,875 divided by 71,000. O, di ba madaming ang decimal? So, continuous siya. Round off na lang natin up to 5 decimal places. So, hanggang 1.71655. So, 1.171,655. So, 1.71655. Ayan. So, double check. So, round off to 5 decimal places. Kasi 9 na yung kadugtong, no? So, plus 1. So, dito din kay overhead. 243,750 divided by 71,000. So, continuous din siya. So, round off na lang din natin to 5 decimal places. So, 3.43309. Kaso, etong 9, kapag tinignan natin yung katabi niya 8, so, plus 1. So, magiging 3.4331 na lang. So, 3.4331. 3.4331. So, expect nyo na Ayan, nag-round off na naman siya. Expect na natin na meron itong magiging difference doon sa total cost to account for and total cost accounted for kasi hindi sakto yung mga decimal places. So, ulitin ko, 3.4331. Kasi nga, no, kaya 3.4331, si 9 yung dulo, dapat dyan siya i-round off. Kaso, 8 yung katabi niya, so plus 1. So, makikarry over na yun. So, 3.4331. Yan. So, plus natin lahat yan. So, sasabihin naman sa inyo, no, sa magiging quiz nyo, kung up to ilang decimal places i-round off. So, plus natin, 7 plus 2.1875 plus 1.71655 plus 3.4331. So, that is 14.33715. 14.33715. Yan. So, ito yung ating cost per unit. Ulitin ko, expect na that there would be minimal differences doon sa total cost to account for and total cost accounted for. Kasi, hindi sakto yung decimal places natin. So, kunin na natin yung halaga ng units completed and transferred. So, for the units completed and transferred, 60,000. Ayan, 60,000 siya sa lahat. So, multiply lang natin siya sa total unit cost. So, 60,000 units multiply sa total unit cost na 14.33715. So, magkano yon?
60,000 times 14.33715. So that is 860,229. 860, 229. Yan. So, 860,229. Tapos, meron tayong sa abnormal loss, no? So, sa abnormal loss, sorry. Yan. Sa abnormal loss, 10,000 siya sa from preceding department. Tapos, 10,000 din siya para doon sa materials natin. And 6,000 naman siya para doon sa ating labor and overhead. So, dito, lahat sila mapupunta sa factory overhead control. So, bibigyan din natin siya ng breakdown, no? Factory overhead control sila. So, dito ko ilagay. Factory overhead control. So, may breakdown din siya kasi magkakaiba yung kanyang percentage. So, from preceding department, ang kanyang EUP ay 10,000 units. So, from preceding department, 10,000. Multiply natin sa unit cost ni preceding department na 7 pesos. Sa materials din, 10,000 din yung kanyang EUP. Multiply natin sa unit cost na 2.1875. For the labor, 6,000 yung kanyang EUP multiply sa 1.71655. Sa overhead din, 6,000 yung EUP times 3.4331. Yan. So, yung EUP to, no, ni abnormal loss. Saan ba yun? Ayan. Si abnormal loss. Tapos, multiply lang sa unit cost nila. So, ayan yung mapupunta kay factory overhead control. So, multiply na natin. From preceding department, 10,000 times 7 pesos. That is 70,000. For materials, 10,000 times 2.1875. That is 21,875. For the labor, 6,000 times 1.71655. So, that is 10,299.3. So, iniisip ko kung lalagyan ko pa ng decimal dito sa dulo. Wag na lang. So, isarado ko na siya. 10.299. Ay, sige na nga. Lagyan ko na 10.29. 10,299.3. Ayan. Tapos, sa overhead, 6,000 times 3.4331. So, that is 20,598.6. 20,598.6. Ayan. Tapos, plus lang natin sila. Plus mo yan, lahat ng yan. Ang makukuha natin, 122,772.90. So, eto, dito na lang yung around off natin to whole number. So, gagawin na natin siyang 122,773. So, 122,773 kasi 0.90 naman eh. So, 122,773. So, dito ko na lang sa dulo ni round off. Tapos, work in process, ending. So, work in process, ending, ganun ulit. Bibigyan lang ulit natin siya ng breakdown. Copy ko na lang to, no, para iibahin ko na lang yung number ng units. So, work in process ending, ito yung kanyang EUP. 10,000 sa from preceding department, 10,000 sa materials, tapos 5,000 naman sa labor and overhead. So, babaguhin ko na lang yun dito. So, 10,000 parehas lang. Dito sa labor tsaka overhead nagkaiba. Kasi 5,000 lang yung EUP ni work in process ending. So, multiply din natin yan. So, itong sa from preceding department natin, 70,000 din yan. Materials, 21,875. Labor naman, 5,000. 5,000 times 1.71655. That is 8,500
582.75. 8582.75. Yan. For the overhead naman, 5,000 times 3.4331. So that is 17,165.5. So plus lang natin ulit yan. So ang sum niya, ito sa gilid, that is 117,623.25. So 117,623.25. So round off lang din natin siya into whole number, magiging 117,623. So 117,623. Yan. So check natin kung magbabalanse tayo, plus natin yan. So 860,229 plus 122,773 plus 117,623. So 11,625. So sumakto pa rin siya, no? 1,100,625 kahit na hindi yung decimal places. Kasi ang dami nating decimal places na ginamit. Pero kung 2 decimal places lang ginamit natin, hindi magsasakto yan. So 11,625. So same pa din siya, 11,625. So double roll na natin. So balance lang yung ating total cost to account for at saka total cost accounted for. So they are balanced naman po. Ayun. So, that is for case C. So, punta naman tayo kay case D. So, si case D, loss units, abnormal, discovered at the end. So, abnormal pa din yung loss, tapos discovered siya at the end. So, the estimated value of the spoiled units is 12 pesos each. So, discovered siya at the end, yung abnormal loss, kaso meron siyang spoiled value na 12 pesos each. So, yung 12 pesos, mapupunta siya sa spoiled goods inventory, tapos yung sosobra doon sa halaga ng abnormal loss, doon naman siya mapupunta sa, ang tawag dito, factory overhead control. So, yung 12 pesos is spoiled goods inventory, yung sobra sa halaga ng abnormal loss sa factory overhead control. So, discovered siya at the end of the process. So, if discovered siya at the end of the process, ibig sabihin 100% complete siya sa lahat. It is 100% complete sa lahat. Kasi nga, end of the process na siya na-discover. So, ibig sabihin yung EUP niya for the from preceding department, materials, labor, and overhead, 100% sa lahat. Kasi discovered siya at the end of the process. Tapos na. So, kopyahin ko lang. So, actually, same lang siya ng magiging EUP nung sa case B natin. Diba yung case B kasi natin is normal siya, discovered at the end. So, ganyan pa rin naman siya. So, gagawin lang nating abnormal to, no? Ayan. Gagawin nating abnormal. Tapos, discovered siya at the end. So, 100% complete siya sa lahat. Kasi nga, discovered siya at the end of the process. Kaya, yung equivalent units of production natin will be the same para sa case B natin. Tapos, yung cost per unit natin will also be the same dun sa case B natin. Kasi parehas lang naman silang discovered at the end of the process. The only difference is kung saan siya ilalagay. Pag normal loss kasi, masasama siya sa halaga ng units completed and transferred. Dito kasi abnormal siya. So, dapat sa factory overhead siya. Tapos, binigyan tayo ng halaga ng spoiled goods. So, yung halaga na yun, which is 12 pesos, is spoiled goods inventory. Yung sosobra dito sa abnormal loss, ayun yung mapupunta sa factory overhead control. Ayan. So, same lang ng kalalabasan kay case B. The only difference kung saan mapupunta. Kung saan yung allocation ng cost. Kasi pag normal loss, sa units completed lang. Dahil normal yon, eto kasi abnormal. So, gawin natin siya. So, we have the units completed and transferred. So, for the units completed and transferred natin, ayun lang, si 60,000 units lang. Tapos, multiply natin sa unit cost na 14.0625. So, 14.0625.
Lagay natin dito. So, 60,000 units times 14.0625. So, multiply natin siya. 60,000 times 14.0625. So, that is 843,750. So, ayan lang yung kay units completed and transferred. Kasi abnormal yung loss natin, no? Hindi natin idadagdag yung abnormal loss sa kanya. Tapos, meron tayong spoiled goods inventory. Sa spoiled goods inventory, ito yung binigay na value sa atin, which is 12 pesos each. So, di ba, ilan ba yung abnormal loss natin? Ang abnormal loss natin ay 10,000. So, multiply lang natin siya doon sa value ng spoiled goods, which is 12 pesos. So, multiply natin. 10,000, multiply mo lang by 12 pesos. So, that is 10,000 times 12 pesos, 120,000. Tapos, yung sosobra sa halaga ng abnormal loss natin, mapupunta siya kay factory overhead control. Kaya si factory overhead control, meron siyang magiging breakdown. Una yung doon sa abnormal loss. Diba yung abnormal loss natin, 10,000 units yan. Kasi nga discovered at the end of the process yan. Ayan. So, 10,000 siya sa lahat. So, multiply natin siya doon sa total unit cost. So, multiply mo siya sa 14.0625. Tapos, ileless natin dito yung kanyang market value. Yung market value, ito yung spoiled goods natin. Yung 12 pesos yung halaga. So, yung total talaga na abnormal loss natin is 10,000 times 14.0625. That is 140,625. So, ililess natin yung market value na 120,000. So, mas mainam kung parenthesis yung pagliless nyo, no? Kaso naka-Excel ako. So, minus lang natin yan, 140,625 minus 120,000. Ang makukuha natin is 20,625. So, 2625. So, ayan yung halaga ng mapupunta sa factory overhead control natin. So, ayun na yun. Tapos, work in process, ending na lang. So, for the work in process ending, bibigyan din natin siya ng breakdown. Meron tayong from preceding department. So, check lang natin yung mga EUP, no? Tapos, kabisahin na lang natin. So, from preceding department, 10,000, materials, 10,000, labor and overhead, 5,000. Yan. So, kabisaduhin nyo na lang yan. Sige po. So, 10,000 dito sa from preceding department. Multiply natin doon sa kanyang unit cost. Ang unit cost niya ay 7 pesos. So, 7 pesos. For the materials, 10,000 times 2.1875. For the labor, 5,000 yung EUP, di ba kinabisa natin, times 1.625 na unit cost. Tapos, for the overhead, 5,000 times 3.25. So, multiply lang natin. 10,000 times 7 pesos, that is 70,000. 10,000 sa materials, 10,000 times 2.1875, that is 21,875. For the labor naman, 5,000 times 1.625, that is 8,125. And for the overhead, 5,000 times 3.25, that is 16,250. So, plus natin, 116,250. So, 116,250. Ayan yung halaga ng work in process ending natin. So, plus lang din natin yung lahat ng yan. 843,750 plus 120,000 plus 20,625 plus 116,250, 1,100,625. So, balanse pa din naman tayo. So, 11,625.
So, ulitin ko, no, yung computation ng EUP nito, pati yung cost per unit, parehas lang doon sa case B. Sa normal loss discovered at the end of the process. Ang kaibahan lang, saan mapupunta yung halaga nung loss. Kasi dito, magiging abnormal na siya. Total cost accounted for. Ayan. So, that's it. That's the end of problem 7. So, nasa 1 hour and 8 minutes na pala ang ating recording. So, hindi ko matatapos pala lahat, no? Pero ipaprovide ko na lang po yung answers natin. So, maghanap lang muna ako kung ano ba yung mas bagay pa or yung problem na wala pa tayong example. Yan. So, itong problem 8 na lang yung last nating gagawin. Kasi ito, ang kakaiba naman sa kanya is pareho silang merong normal at saka abnormal loss. So, ito yung problem 8, no? Wala lang nakalagay na title sa kanya. So, problem 8. The Briones Company uses process costing in its 2 producing departments. Following information pertain to Department 2 for November. So, Department 2 ang gagawan po natin ng cost of production report. So, normal spoilage is 5% of output. Ibig sabihin kung ilan yung units completed and transferred natin, kung ilan yung magagawa natin, 5% nun yung ina-expect natin as normal loss. Kasi normal daw siya, 5% lang. Pag sumobra sa 5%, ibig sabihin, abnormal na siya. So, inspection and identification of spoilage takes place at the end of the process. Ibig sabihin, nalalaman lang natin na meron tayong loss at the end of the process na, sa dulo na. And at the same time, materials are added after inspection. So, kapag ka na-inspect, at the end of the process, doon magkakaroon ng inspection. So, makikita na meron kang loss. Siyempre, yung lalagyan mo na lang ng materials is yung mga good units. Hindi mo nalalagyan ng materials yung loss. Kasi nagkaroon ka na ng inspection bago mo pa i-add si materials. So, ibig sabihin, sa dulo yung inspection. Ibig sabihin, as to labor and conversion cost, 100% complete yung mga loss na yan. Kasi nasa dulo yung inspection. Pero yung materials, after the inspection lang ina-add. Ibig sabihin, yung materials, kung after inspection lang siya ina-add, pagka nalaman mo na meron kang loss, hindi mo na bibigyan ng materials yon. Ganun siya. Nagigets ba? So, sa dulo ng process yung inspection. So, as to labor and conversion, they are 100% complete kahit na loss sila. But since after the inspection pa yung addition ng materials, since na-determine mo na loss sila, wala na dapat silang materials. Kasi nga, alam mo na loss sila. So, hindi mo na sila bibigyan ng materials. So, Department 2 received 28,000 units from Department 1. So, ayan yung received from Department 2, from Department 1, na merong cost na 280,000. Tapos, yung mga cost sa Department 2 is 24,000 for materials and 180,000 for conversion cost. So, isa na lang, no, conversion cost na lang yung ginamit. Hindi na pinag-iwalay si labor and overhead. So, a total of 16,000 units were completed and transferred to finished goods. So, ito yung output natin, 16,000 units. At the end of the month, 10,000 units were still in process. Estimated to be 60% complete as to conversion cost. So, ito yung output, 16,000. So, kunin natin yung 5% niyan. So, 16,000 times 5%. Ibig sabihin, hanggang 800 lang yung normal loss. Kasi sabi, 5% ng output ay kino-consider as normal spoilage. Eh, di ba ang output niya 16,000. So, ibig sabihin hanggang 800 units lang yung normal loss. Pag sumobra sa 800 units, abnormal na yon. So, ulitin ko, paano nakuha po yung 800 units? Sabi kasi, normal spoilage is 5% of output. Ang output mo, yung na-produce natin, 16,000. So, multiply mo lang yan sa 5%, 800 units. So, lagay natin sila dito. So, yung work in, heading muna pala, sorry. Excited, no? So, Briones Company, cost of production report. Ito ay for the month of November. So, 2022 na lang. Kasi parang 2022 edition yung book natin. Tayo ay nasa Department 2.
Ayan. So, pinlace ko na yan, no? Nilagyan ko na siya. Ito dapat pala ay conversion cost. Ayan. So, work in process beginning. Wala naman tayong work in process beginning. Nilalagay lang natin. So, 0 lang ang i-place natin dyan. Yung na-receive natin from Department 2 ay 28,000 units. So, lagay natin dito, units received from Department 2. 28,000 units. Kaya yung total units to account for natin would be 28,000 units din. Ayan. Tapos yung units completed and transferred, yung natapos natin. According dito, meron tayong 16,000 na completed and transferred. So, 16,000 units. Tapos yung natira at the end of the month daw that we're still in process is 10,000 units. So, ayan naman yung ating work in process ending. Yung 10,000 units. So, kung ipa-plus natin yung dalawang yan, kung ipa-plus natin sila, 16,000 plus 10,000, that is just 26,000. Dapat yung total units accounted for natin ay balanse. Dapat 28,000 din to, diba? So, ibig sabihin, kung ima-minus natin yan, 28,000 dapat yung total units accounted for, 26,000 pa lang yung halaga or yung bilang ng units completed tsaka work in process ending. So, may 2,000 pa tayo. Sa 2,000 units na to, yung 800 dyan will be considered as normal loss. Kasi sabi, 5% ng output, normal yon. So, ibig sabihin, makakapaglagay tayo dito ng normal loss hanggang 800 lang. So, hanggang 800 lang kasi hanggang 5% lang nung 16,000. So, yung sobra pa, minus mo yan, yung sobra pa, yung 1,200, magiging abnormal na siya. So, bakit siya magiging abnormal? Kasi beyond na siya doon sa normal expectations natin. Kaya, ayan, meron tayong normal loss, meron din tayong abnormal loss. Ito naman, 1,200. Para yung total nila, 28,000 pa rin. Magiging balanse pa din tayo. So, ganun po siya, no? Merong limitation yung normal. Pag sumobra doon, abnormal na. So, kunin na natin yung work done nila in EUP for the units completed and transferred. 100% yan syempre sa lahat. So, 100%. For the work in process ending, so check natin, ang work in process ending po ay 60% complete as to conversion. So, 60% complete as to conversion. So, ibig sabihin 60% siya dito, kaya 6,000. Dito sa from preceding department, sabi nga natin, hindi naman makakarating yan dito. Sa Department 2, kung hindi yan natapos sa Department 1. So, 100% complete pa din yan. So, 10,000 units. Sa materials, meron ba siyang materials? Wala. Wala siyang materials. Kasi, yung inspection, katulad ng binabanggit ko sa kanya, yung kanina, yung inspection, sa end ng process nangyayari. At pagkatapos ng inspection, doon pa lang yung addition ng materials. Siya, si work in process ending, 60% complete pa lang siya. So, ibig sabihin, hindi siya nakarating sa end ng process. Hindi siya nakarating sa end of process, hindi siya nakadaan sa inspection, hindi siya mabibigyan ng materials. Kaya, 0% yan. So, 0 yung EUP niya sa materials. Si normal loss, so si normal loss tsaka si abnormal loss, parehas pala sila. Si normal loss tsaka si abnormal loss at the end of the process na sila na-discover. Kasi doon pa lang yung inspection. So, ibig sabihin, as to conversion, they are 100% complete. Kasi sa end ng process yung inspection. Kaya 800 and 1,200 sila dyan. Siyempre dito din sa from preceding department, 100% din yung dalawang yan kasi hindi naman sila makakarating sa Department 2 kung hindi sila nakompleto sa Department 1. Ang magiging question dito sa materials, ilang percent sila? So, makikita kasi natin, no, 100% complete sila as to conversion. Kasi nga, sa dulo, sa end ng process yung inspection. Kaso sabi, materials are added after the inspection. So, katulad ng binanggit ko kanina, kung na-inspect na
loss na sila, bakit mo pa sila bibigyan ng materials? Siyempre, alam mo nang loss sila, hindi mo sila bibigyan ng materials. Therefore, 0 sila parehas sa work done ng materials. Kasi nagkaroon muna ng inspection bago ibigay yung materials. So, since alam mo nang loss sila, hindi mo na sila bibigyan ng materials. Ganun po yung pinopoint out ko, no? Ayan. So, plus natin to sa from preceding department, 28,000 units yan. Sa materials, 16,000 lang ang EUP natin. Sa conversion cost, plus din natin yan. So, 16,000 plus 6,000 plus 800 plus 1,200, 24,000 units naman ang EUP natin sa conversion cost. So, ayun, ganun siya. Then, kunin na natin yung cost per unit nila. So, gawa naman tayo ng cost schedule. Cost schedule. Yan. So, for our cost schedule, meron tayong from preceding department, materials, tapos conversion cost. So, si conversion cost ay isa na lang siya. Hindi na pinaghiwalay si labor tsaka si overhead. So, doon din kasi sa breakdown, diba, nung ating data ay hindi naman din talaga magkahiwalay yung labor tsaka yung overhead. So, di natin malalaman kung tigmagkano sila. Kaya, isang buo na. Conversion cost na natin siyang i-account for. So, nawala na naman. So, lagay natin si work in process beginning. Kaso nga, wala naman tayong work in process beginning. So, 0 lang yan sa lahat. 0, 0. Hindi pala naka-number to, no? So, i-number natin. Format number. Tapos, yung cost received from Department 1. So, ang cost na natanggap natin from Department 1, ito, 280,000. So, dito siya, 280,000. Tapos, sa total, 280,000. Then, cost added during the month. Ang cost added during the month natin ay ito. 24,000 sa materials, 180,000 sa conversion cost. So, 24,000 sa materials, 180,000 sa conversion cost. So, plus lang natin itong dalawa, that is 204,000. Then, add natin lahat para makuha si total cost to account for. So, 280,000, bring down lang natin kasi 0 naman yung mga kapantay niya, no? So, from preceding department, materials 24,000, conversion cost 180,000, tapos sa total cost to account for 484,000. So, ayan, 484,000. Then, divide lang natin by their respective EUP. So, divide by EUP. So, yung EUP ng from preceding department is 28,000, EUP ng material 16,000, EUP ng conversion cost 24,000. Ayan yung mga EUP nila. So, divide mo para makuha mo si cost per unit. So, compute natin yung cost per unit nila. So, from the preceding department, 280,000 divided by 28,000, that is 10 pesos. Para naman sa materials natin, 24,000 divided by 16,000, that is 150. Yan. Tapos, para sa conversion cost, 180,000 divided by 24,000, that is 750 naman. So, plus lang natin yung tatlong yan, 10 pesos plus 150 plus 750. Ang halaga or ang total cost per unit natin would be 19 pesos. So, 19 pesos. So, double roll lang din natin sila. So, pati iyan, double roll natin. So, 19 pesos yung total cost per unit. Tapos, kunin na natin yung halaga ng units completed and transferred. So, si units completed and transferred, dapat may breakdown yan, no? Kasi meron kang manggagaling talaga sa completed and transferred, tapos meron ka pang normal loss. Kasi diba sabi natin, kapag ka normal loss, dapat yung halaga niya sinasama sa cost ng units
completed. So, si units completed and transferred, 16,000 siya sa lahat, no? So, multiply na lang natin yan sa total unit cost na 19 pesos. So, lagay ko dito, completed and transferred. So, 16,000 units sa lahat, multiply mo sa 19 pesos. So, 16,000 times 19 pesos, that is 304,000. Tapos, meron din tayong manggagaling sa normal loss. Kaso si normal loss, magkakaiba siya eh. Ayan. Si normal loss, 800 sa from preceding department, 0 sa materials, 800 sa conversion cost. So, bigyan natin siya ng breakdown, no? So, si normal loss sa from preceding department ay 800. So, 800 times 10 pesos. Sa materials, 0. So, sa material, 0 times 150. Sa conversion cost, 800 din. So, sa conversion cost, 800 din siya. Times 750. So, multiply natin. 800 times 10 pesos, that is 8,000. Material, 0. Tapos, 800 times 750. So, 800 times 750. 6,000 naman. So, plus lang natin lahat yan. Lahat yan, ayan yung cost ng units completed and transferred. So, 304,000 plus 8,000 plus 6,000 ang halaga ng units completed and transferred natin. So, take note no, kasama yung kay normal loss. Ang total niya, 318,000. Ayun. Ganon po siya. Tapos, meron din tayong abnormal loss, di ba? Ayan, si abnormal loss naman natin na 1,200 ang EUP sa from preceding department. Tapos, 0 sa materials, 1,200 sa conversion cost. Ayan naman, since abnormal siya, sa factory overhead control. So, lagyan din natin yun. Factory overhead control. Ito yung para sa abnormal, no? So, meron tayong from preceding department. Ang EUP niya, 1,200. Multiply ko lang sa 10 pesos na unit cost. So, 10 pesos kasi yung unit cost nun. Si materials naman, 0 yung EUP nung abnormal loss natin. Multiply sa unit cost na 150. Si conversion cost, 1,200 yung EUP, multiply sa unit cost na 750. So, 1,2 times 10 pesos, that is 12,000. Siyempre, 0 si materials, si conversion cost, 1,2 times 750, 9,000. So, ang mapupunta sa factory overhead control natin, which is yung nasa abnormal loss po natin, 12,000 plus 9,000, that is 21,000. Then, lastly, work in process ending. So, kopyahin ko na lang to. Papalitan ko na lang. Work in process ending. Si work in process ending, ito naman yung kanyang EUP. So, 10,000 sa from preceding department, 0 kay materials, tapos 6,000 sa conversion cost. So, papalitan ko na lang to. 10,000 siya sa from preceding department, 0 kay materials, kay conversion cost naman ay 6,000. So, kay conversion cost, 6,000. Ayan. So, multiply lang din natin. 10,000 times 10 pesos, that is 100,000. Ito, 0. Tapos, conversion cost, 6,000 times 750. 45,000. So, ang total na halaga naman ng work in process ending natin, 100,000 plus 45,000, that is 145,000. So, add lang natin lahat yan. So, ito yung si units completed and transferred, ito si factory overhead control, ito si work in process ending. Ito naman yung total cost accounted for natin. So, 318,000 plus 21,000 plus 145,000. Ayan, 484,000 pa din naman.
So, 484,000, balanse naman siya doon sa total cost to account for natin. Ayun. So, ganun siya, no, kapag ka magkasama, ay pagparehas na present, may normal tsaka abnormal loss. Yung normal loss kay completed and transferred, yung abnormal loss sa factory overhead control. So, since wala na tayong time, no, mag-exceed na ako sa 1 hour and 30 minutes, yung mga rest ng problem po, I will just be providing yung ating solutions dun sa Google Classroom natin. So, if you have any questions, please message me sa aking Facebook Messenger account. So, thank you and God bless po.